Magandang araw sa inyong lahat. Ito na ang part 2 na Aswang sa Karagatan. Simulan na natin. Sa papugso ng alon at pagkislap ng kidlat, tila huminto ang oras. Tahimik ang lahat. Ang malamig na hangin ay biglang naging banayad. Si Elmer ay dali-daling lumapit kay Dalisay na nakahandusay sa buhangin. "Dalisay, gising!" Sigaw niya habang niyog-yog ito. Hindi siya kumilos. Nilapitan din ni Joanna at Mang Pedro. Hawak niya pa ang larawan. Bulong ni Joanna. Ang litrato'y basa pero hindi pa rin kumukupas ang ngiti ni Dalisay doon. Buhay pa siya. Sabay-sabay may pag-asa si Elmer. Bigla napansin nila ang pag-islap ng kaliskis sa kanyang braso. Isa-isang natutuyo, tila nawawala. Parang natutunaw sa init ng kanyang katawan. "Tignan ninyo," bulong ni Mang Pedro. Nagbabalik ang anyo niya hanggang sa ang balat ay muling naging tao. Malambot, maputla, ngunit buhay. Dumilat si Dalisay. Mabagal ngunit malinaw. "Elmer," mahina niya ang bulong. "Andito kami," sagot ng binata. Halos maiyak sa tuwa. "Buhay ka?" Yumakap si Joanna sa kaibigan. "Akala ko nawala ka na ng tuluyan." "Nandyan kayo kaya ako nakabalik," sagot ni Dalisay. Ngunit bigla siyang napatingin sa dagat. "Wala na ba siya?" tanong niya. "Ha? Ang halimaw?" "Wala na. Pinalaya mo ang sarili mo," sagot ni Elmer. Ngunit sa ilalim ng alon, may kumiskislap pa ring liwanag. "Hindi pa tapos ang lahat," bulong ni Dalisay. "Marami pang tulad ko sa ilalim." Nagkatinginan ang tatlo. "Ibig mong sabihin, may iba pang nilamon ang dagat?" tanong ni Joanna. Tumango si Dalisay. "At hindi lahat ay may malakas ng loob na lumaban. Paano natin sila tutulungan?" tanong ni Elmer. "Hindi ko alam, pero may koneksyon ako sa kanila. Maaaring ako ang maging daan." Simula noon, naging tahimik ang dagat sa San Isidro. Wala na ang pagkawala. Ngunit si Dalisay ay may bagong misyon. Tuwing gabi, pumupunta siya sa batuhan, nakikinig sa alon, minsan nagsusulat sa buhangin ng mga pangalan. Mga pangalang nawala noon na ngayon unti-unting naalala. "Si Mang Lito, si Noel, si Cardo," bulong niya. At sa bawat pangalan, may liwanag sa dagat. Parang sigaw ng kaluluwang nakakawala. "Hindi ko sila kayang ibalik sa katawan," aniya. "Pero maibabalik ko ang alaala nila." At sa pag-alaala, may pagbabalik. Naging daluyan si Dalisay ng alaala ng mga nawawala. Ang dating kinakatatakutang babae, ngayon pinapakinggan na ng buong baryo. Isinulat ni Elmer ang buong kwento. "Hindi ito alamat. Totoo ito," aniya. At inilathala niya ito bilang babala at paalala. Sa pagtatapos ng aklat, isinulat niya,
May mga halimaw sa dilim pero mas makapangyarihan ang alaala. Sa huling pahina, larawan ni Dalisay nakangiti katabi ang dagat. Muling nabuhay ang San Isidro at ang alon ay nagsimulang umawit ng pag-asa. Makalipas ang 1 taon, tahimik na ang San Isidro. Walang bagong pagkawala. Walang kakaibang sigaw mula sa dagat. Ngunit ang alaala ng nakaraan ay hindi pa rin lubusang naglalaho. Si Dalisay ay nanatiling tagapangalaga ng dalampasigan. Hindi na siya takot sa kanyang mga alaala. Sa halip, ginawa niya itong lakas. Gabi-gabi, dumadalaw siya sa dagat, nag-aalalay ng dasal at awit. Awit na puno ng alaala, hindi ng pananakot. At sa bawat pag-awit, tila may kaluluwang napapawi sa dilim. Si Elmer ay patuloy na nagsusulat. Naging kilalang manunulat ng mga kwentong bayan at kababalaghan. Ngunit ang kanyang unang kwento, ang kwento ni Dalisay, ang pinakamahalaga sa kanya. Si Joanna naman ay naging guro. Itinuturo niya sa mga bata ang halaga ng katotohanan sa likod ng alamat. Minsan, hindi katang-isip ang kwento, wika niya sa kaklase. Minsan, ang alamat ay babala ng nakaraan. Muling bumangon ang baryo. May mga bagong bangka, bagong mangingisda. Ngunit hindi na sila lumalabas kapag kapilugan ng buwan. Naging bahagi ng kultura ang pangalagang dagat. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan, narinig muli ni Dalisay ang tinig. Hindi na ito malupit. Hindi rin ito mapininang. Isa itong bulong, isang paalala. Marami pa kami, sabi ng tinig. Napatingin si Dalisay sa alon. May kumikislap na liwanag mula sa kailaliman. Hindi siya natakot. Sa halip, ngumiti siya. Hintayin niyo ako, sagot niya. Hindi ko kayo kalilimutan. Kinaumagahan, isang batang babae ang lumapit kay Dalisay. Ikaw po ba ang babaeng kinain ng dagat? Inosenteng tanong nito. Tumawa si Dalisay, malambing. Oo, pero ibinalik din niya ako. Bakit kanya ibinalik? Dahil kailangan ng karagatan ng tagapagsalita. Tagapagsalita ng ano? Ng mga kwento, ng mga nilaymot. Hinawakan niya ang kamay ng bata. At balang araw, ikaw naman ang magpapasa ng kwento. Sa lumang simbahan, isang bagong altar ang itinayo. Hindi ito para sa santo, kundi para sa mga nawawala. May mga larawan, pangalan at kandilang namamatay. Araw-araw may nag-aalay ng bulaklak. Hindi para sa takot, kundi para sa pangunita. Dumalaw rin si Elmer. Tuwing 15 ng buwan, nagbabasa siya ng mga liham mula sa dagat. Mga sulat ng pag-ibig, ng lungkot, ng papasalamat. Hindi lahat ng nawala ay nawalan ng saysay, aniya. Minsan, sa pagkawala, doon natin sila mas mararamdaman. Sa huling gabing iyon ng tag-init, muling narinig ng mga taga San Isidro ang awit. Ngunit ngayon, wala nang takot sa bawat tunog. Awit ito ng kapayapaan.
Nakaupo si Dalisay, matay nakapikit, bibig ay umaawit. Sa tabi niya, ang dagat ay tahimik na nakikinig. Isang kwento ang nagtapos, ngunit isang panibago ang nagsisimula. Sa bawat alon may kasaysayan bumabalik, at sa bawat kwento may alaala ng liwanag. Sapagkat kahit ang aswang sa karagatan ay minsan ding tao. Diyan lang po nagtatapos